Panginoon. Ama, dalangin po namin sa oras nito, patuloy ang aming mata, tenga sa espiritual, na maunawan po namin gusto sabihin sa amin. Wala po mataas na pangalan, kundi pangalan ng Jesus lamang, sa aming kalagitnaan. At salamat sa iyong Santong Espiritu na nagagayad po sa amin. At salamat sa iyong salita na bibigkasin sa hapon nito, Panginoon. Maging man sa online, Panginoon. Salamat po. Mahipo mo ang bautis sa amin. In Jesus' name we pray by faith. Amen. So, ang ating aralin ngayon ay The Seraphim Are Coming. Ano ba yung Seraphim? Angel. Ngayon na, meron tatlong angel dumalaw. Ngayon, may Seraphim pa rin. Seraphim are coming. Ano kaya dala-dala nito? Amen? Malalaman nyo. Next slide, please. Seraphim are coming. In the year that King Uzziah died, close parenthesis, the pride died. I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above his stood seraphim, each the one had 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet, and with 2 flew. He flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of glory. Amen. Sabi ng Bible, in the year the King Uzziah. Sino ba King Uzziah? Next slide, please. And the posts of the door were shaken by the voice to him, who cried out, and the house was filled with the smoke. Glory yun. So I said, woe is me, for I am done, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Hindi lang niya tinatawag, sabi, in the year the King Uzziah died, the pride died, I saw the Lord. Amen? Next slide, please. 2 Chronicle 26, verse 1. Ito yung istorya na ni Uzziah. Now, all the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old, and made him king instead of his father, Amaziah. 16 na taon pa lang, nag-rule na, naghari na. Bata pa, no? Dito, tinawag ni Lord. Next slide, please. Uzziah was 16 years old when he became king, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Jecoliah of Jerusalem. Next. He sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the vision of God, and as long as he sought the Lord, God made him prosper. Ayan, pinagpala si Uzziah. Amen? So, his fame spread far and wide. Lumawak ang kanyang tinatawag dito sa tagumpay. For he was marvelously healthy till he became strong. Naging malakas siya kasi meron siya mga sundalo, mga kabayo, mga tinatawag ditong warrior. No? The penalty for Uzziah pride. Pero yumabang. Yun lang. Next slide. But when he was strong in his heart, was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Hindi siya pinapapasok doon. Meron dapat doon, mga anak ni Aaron. Pinakilaman niya yun. Na hindi niya trabaho. Kaya pagka naman hindi mo trabaho. Kung na binigay ni Lord siya, yun lang. Amen? Hello? Amen. Next slide, please. So Azariah, the priest went in after him, and with him were 80 priests of the Lord, valiant men. And they withstood King Uzziah and said to him, It is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priests, the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Ilan na may karapatan. Get out, sabi niya, of the sanctuary, for you have trespassed from the Lord God. Ipin mo, hari yan, ha? Hindi sinanto. Tawag dito. Ano? Ano mga pare. Then Uzziah became furious. Galit siya, no? And it censer in his hand to burn incense. And while he was angry with the priest, leprosy broke out in his forehead. Before the priest in the house of the Lord, as beside the incense altar. And Azariah, the chief priest, and all the
priests look at him, and there his forehead, he was leprous. So they thrust him out of the place. Indeed, he also hurried to get out because the Lord had struck him. Ibig sabihin, ganito, sabi ni nang mamatay yung hari, si Uzziah, sabi niya, I saw the Lord. Nung wala na yung pride, doon niya nakita si Lord. Minsan, hindi tayo makadinig. Kasi minsan tayo, mayabang tayo. Ay, hinahanap, Lord, fruits. Character sa atin. Yung gifts, nandiyan na yun. Tawag dito. Tuloy natin to, para maintindihan. Deuteronomy 4:20. But the Lord has taken you and brought you out of the iron furnace, out of Egypt, to be His people, an inheritance as you are this day. Gusto ni Lord yung ikaw sa Kanya lang. Kundi pinapagawa sa inyo, Lord, yung gagawin. Amen? Amen. Next slide, please. Our God shall come and shall not keep silent. A fire shall devour before him, and shall be very tempestuous all around him. Psalms 50 verse 3. Hindi sa titigil, tawag dito. No? Pag sinabing devour, tawag dito, palisin tayo lahat, tawag dito. Next slide, please. For our God is a consuming fire. Amen. So, hindi pwede natin siyang biruin, maimak, tawag dito. Kasi si Lord ay, ibig sabihin biruin, mag-relax ka lang sa ministry. Pag tinawag ka, gawin mo. Tawag dito. Amen. Kagabi, kayo ay binigyan appreciation and thanksgiving. Kung ano yung binigay sa inyo ni Lord, gawin nyo. Amen. Si Lord ang magpapala sa inyo. Amen. Next slide, please. What are the seraphim? Ayan. Seraphim are 6 wings, being they are called the burning ones. Sila yung nadudulo sa trono ng Diyos. Nag-aapoy sila. Wow. They circling around the throne of God, sanctifying it. They are always associated in the holiness of fire of God. Mabawa pa sa Isaiah. Tawag dito. No? Next slide, please. What is the purpose of seraphim? Kaya, alam niyo, dadalaw yan, dumadalaw. At dadalaw. Amen. Yes, Lord. Pag dumalaw yan, halimbawa, nagsasalita ka na against sa leader. Tawag dito, nagsasalita ka ng di maganda at nakatalikod. Huwag ka magtaka, di mo na makita dito yon. Dinalaw na ng seraphim yun. Tawag dito. Tingnan natin yung sunod slide. Seraphim are used by God to purify the church. Pinapadala yan para ayusin, purify ang church. Amen. Hello? Yun pala. Hindi pa pwede yung mas marunong ka, mas magaling ka, doon sa nagtuturo. Wow. Tatanggalin ka talaga ni Lord. Seraphim are used by God to purify the church. Church. Amen. Kaya paayos natin buhay natin. Amen? Amen. Next slide, please. Why are they coming to the church? May sagot naman. Ano yung sagot sa atin ni Lord? When the Lord washed away the filth of the daughter of Jerusalem from her midst by the spirit of judgment and by the spirit of burning. Mayroong tinatawag ditong purging. Ano yung purging? Pupurgahin ka. Dito, ano? Yung purging, purga yun. Tawag dito. Ano ba, masakit yung tiyan mo, kailangan purgahin ka. Tawag dito. Linisin ka. Tawag dito. Malinis. Next slide, please. They are coming to cleanse the church. Amen. Washing away the filth. Yung karumihan, marumi. Alam niyo kung bakit si Isaiah, tawag dito, hindi nakakita? Ano makakita, maintindihan niyo dyan. Tawag dito. They are coming to cleanse the church. Hindi pa pwede yung ikaw na susunod, mas marunong ka pa sa nangangaral, mas marunong ka pa sa pastor. Tawag dito. Ayon ng Lord doon, dapat meron kang submission kasi maraming orphan spirit. Ibig sabihin ng orphan spirit, hindi ka nakikinig, sumusunod. Hello? Next slide, please. They are coming to purge the church. Ako, dami mga pupurga, no? Tawag dito. Baka wala matira. Tawag dito. Next slide, please. They are coming to refine the church. Amen. Yun ang purpose. Kaya dati pupunta yung dadalaw ang seraphim. Nasa Bible yan, ha? Tawag dito. Next slide, please. What are the function of seraphim?
They dwell in circle around the throne of God, crying, Holy, holy, holy. Amen? Kaya pinapadala yan, tawag dito. Ano sa dahilan? In the year the king Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above he stood seraphim, and his one had 6 wings. With 2 he covered his face, and 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Next slide, please. When they come, they will not request, but command holiness. Amen. Maraming gusto. Ito kayo na nilatag ni Lord. Kaya ka bigyan ng bahay, sasakyan, Yes. trabaho, Amen. increase, promotion. Amen. Hallelujah. Pero sabi rito, that they come that they will not request but command holiness in the church. Amen. Alam nyo, grace lang talaga sa atin, Lord. Yes. Na kahit tayo, nakakamali, wala naman perfect, ano? Kaya naman sila abuse. Tawag dito. When they come, they will not request but command holiness. Amen. Kinakanta pa rin, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The earth is full of His glory. Amen? So, ano ba yung tinatawag dito? Purity. Pag binasa natin ng Psalms 21, beginning 12, tawag dito, mabasa natin yung, meron doon, tawag dito, palitan ng pera. Money changer. Ano sabi ni Lord? Ginawa niyong tips. Itong aking tinatawag ditong sanctuary. Tawag dito. Ang hinahanap, Lord, purity. Holiness. Because we are the church into the building. Amen? Next slide, please. Lampasan natin yan. Isaiah is a prophet who received word from God. He is not bad, but a good man yet. When God divinely searched his heart, there were areas in his life that has not yet been dealt with. Knowingly and unknowingly, he criticized others not just by his lips, but also in his mind. There are issues of unforgiving in his heart. Halimbawa, ito, mag-asawa, si Jessica at saka si Randy. Pag nagsalita ka man di maganda kay Jessica, sinasalita mo din yun. Kasi isa lang sila. Di ba? Sabi ng Bible. Hindi nadidinig ng lalaki, yung babae sinasalitaan mo, pero nasasaktan siya pag namalaman niya yun. At nagsasalita ka rin, hindi lang siya, pati kay Lord, sinasaktan mo siya. Kasi lingkod ng Diyos. Amen? So, sabi dito, unknowingly or unknowingly, sabi ng Bible, tawag dito, kaya siya natawag dito ng coil tawag dito, yung kanyang dila. He criticizes others not just by his lips, but also in his mind. There are issues of forgiving in his heart too. Si Isaiah, prophet, na under kay Uzziah, naging mayabang. Hello? Pati siya nakapagsalita hindi maganda. Ano ibig sabihin dito? Sa opisina nyo, ang believer ng kasama mo, nagsasalita negative yan. Pag inayunan mo yan, kasama ka na. Tag dito. Nagsalita, namintas doon sa boss nyo. Tag dito. Oo nga, tama siya, sabi mo. Tag dito. No? Inayunan mo siya. O di kaya sweldo yun, na-late lang. Ang biyerto, opisina nito. Laging late. Tag dito. Hanap ka ng kakampi ngayon. Tag dito. No? Nagkikriticize ka. Hindi mo na nagkakasala ka. Kahit nakakadinig ka, nakakakita ka. Gifts sila binigyan ng Lord sa atin. Pero, hindi mo alam, nagsasalita ka negative. Kaya, uwi ka ng Pilipinas. Nagdadrive ka. Nahuli ka ngayon, MDA. Binigay mo yung lisensya mo, pero may nakaipit. Hello? Knowingly and unknowingly. Tawag dito, nagkakasala ka. Amen? Ganun si Isaiah. Kaya nasabi niya, here I am, manuming aking labi, sabi niya. So, galit na galit ang Lord sa masinungaling, galit ang Lord, Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. Basta, 7 galit na galit ang Diyos. Yung pride, number 1 yan, tawag dito.
Kaya si Hosea, tawag dito, pinagpala, nag-prosper. Pero nung bandang huli, yumabang. Tawag dito. Ano tinuturo sa atin, Lord? Pwede ka pagpalain ng Panginoon. Pwede kang tumaas. Amen? Ano ba, for example, nagpapapray ka sa pastor. Pastor, pray mo nga ako magkatrabaho. Nagkatrabaho ngayon. Gumanda ang trabaho. Nakakalimutan si Lord. Nawala ng trabaho, balik na naman. Tawag dito. Kaya bumalik, kasi ang trabaho, papel na naman. Tawag dito. Naalala lang si Lord pag may problema. Amen? Huwag, kahit wala. Lalo ka maging mainit kay Lord. Amen? Kung ikaw'y binigyan ng magandang trabaho. Amen. Kasi hindi mo lang sa trabaho mo na yan, pwede ka pa ma-promote. Pwede ka pa ma-increasean. Pwede ka pa ka-bonus. Lahat na tawag Amen. dito. Amen. Amen? So, knowingly or unknowingly, he criticizes. Pwede yun, sasalita ka negative sa tao. Na hindi mo alam, nakakasakit ka. Lalo na kung ikaw'y nag-aral. Mamimintas ka sa di nag-aral. Tawag dito. Yari ka kay Lord. Tawag dito. Next slide, please. It doesn't matter how anointed, gifted you are in the ministry. The anointing is a gift to do the work and will of God, but it is the fruits of the Spirit that will qualify you work for God. The fruit represent a transformative life. Hindi ka anong kagaling ka, nagpaprapise ka, nagtataas ka, lahat na yan, nagbibigay ka. Pero, tawag dito, hello, the fruits of the Spirit that will qualify your work for God. Kaya maraming pastor pagod eh. Kasi di naman pinapagawa ni Lord, ginagawa niya. No? Halimbawa, tawag dito, kung ikaw'y tinawag sa ministry at na-encourage ka sa politika, dahil may other pera nakikitain ka, ang dami ko nakita, napahamak. Tawag dito. Kasi kung di ka nalalagay sa lalagyan na pinapalagay ni Lord sa'yo, huwag kang pupunta. Mayayari ka. Amen. So, ang hinahanap sa atin, Lord, prutas. Bakit ba kinahanap sa Lord yung igos? Walang bunga. Tawag dito. No? Yung ating tinatawag dito, walk ang hinahanap ni Lord, hindi work. Gawa tayo ng gawa, pero hindi natin kasama si Lord. Ang hinahanap, Lord, yung paglakad mo, kasama mo siya. Amen? Tawag dito. Hindi yung gusto mo lang. Dapat gusto ni Lord. Hindi mo gusto, pero gusto ni Lord. Ngayon, gusto mo, hindi gusto ni Lord, yari ka. Tawag dito. Totoo yun. Halimbawa, dito ka sa music. Gusto mo lang tumugtog, pero wala kang maalam. But, gusto mo lang mag-please. Pinakailan mo yung drum set. Tawag dito. Hindi ka naman pumpumok. Ano? Sintonado. Tawag dito. Kailangan, tinatawag dito, makinig ka para yung prutas mo magbunga. Amen? At yung bunga na yon, tawag dito, sabi ko nga sa inyo, isang bunga. Ito, halimbawa, ito ay puno ng santol. Puno ng santol, o buto ng santol, buto. Ang laki buto, no? Pag tinanim mo ito, siyempre, tutubo. At maging halaman, maging puno, magbubunga ng maraming santol. Ano nga naman buto ng santol, namunga ng mangga. Dito. Ibig sabihin, dahil sa isang buto na yan, ang daming tinatawag dito bunga. Dapat ganun ka, mabunga ka. Hindi mabunganga. Tawag dito. Ibig sabihin, ang ganda magsalita, ano ginagawa? Ang galing mamintas. Hello? Nakakatawa, pero totoo ito. Amen? Next slide, please. Fruits for total sanctification. Amen? Naalala si Jeremiah, I born you in mother wombs, I knew you. I sanctified you and appointed you a prophet to the nations. Hindi pa sa pinapanganak, hindi pa nga sa dugo. Anointed na. Appointed pa. Sinanctify pa. Amen? Hello? So, ano ginawa ni Isaiah? Tawag dito, Jeremiah. Tawag dito. Dahil sumunod sa Diyos, pero ang dami niyang inabot na problema. Kaya doon sa Isaiah, sa Jeremiah, tinatawag dito, 11:29, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and give you peace, give you, tinatawag dito, bless, hope.
Captive sila doon pag pinag-aralan nyo. Hello? In spite na sila captives, mayroong prophecy si Lord. Kahit ikaw may problema, kahit ikaw tinatawag dito, sa tingin mo, wala kang pag-asa, di mo alam kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kung di nagtitiwala sa iyo yung boss mo, si Lord may tiwala sa iyo. Yun ang maganda sa Diyos. Tawag dito. No? Merong purpose si Lord sa lahat. Amen? Tingnan natin sunod yung slide. Ephesians 4:22-24. That you put up concerning your former conduct, the old man, which grow corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. And that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. Hello, may requirements si Lord sa atin. Dito tapos na, nagcha-charge lang. Tawag dito. Minsan nga, wala pa tayong dalang Bible. Wala ka lang dalang Bible, late pa. Para ka lang pumunta dito. Sabi ko nga sa inyo, may 5 klase na believer sa church. Alam niyo yun, sa mga umaten ng Biyernes. Sino ba hindi umaten dito? Taas ang kamay. Okay na yun. Next slide, please. Ayan, ha. Put off the old man and put on the new man. Old man versus new man. Tawag dito. Kaya sabi ng 2 Chronicle 5:17, lahat ng tumanggap kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na. Narito sila ngayon pawang naging bago. Hindi mukha natin, hindi na bago yan. Dapat yung ugali, karakter, tawag dito. Kasi nagpapabagsak sa gifts yung karakter pag di ayos. Kaya mapapansin nyo, merong huling nauna at merong unang nahuli. Huli man siya, pero yung kanyang kay Lord, ang dali-dali. Yung iba, tagal na sa Panginoon, 5 taon na, 10 taon na, nakaupo lang, tawag dito. Nakakita ng permanent address. Next slide, please. A sign that you are totally repentant is a transformative life. Fruits worthy of repentance. If you ask God for forgiveness, you should do the same to others. If you withhold your forgiveness, the Lord will not forgive you. And if there is no forgiveness, we are still living in the old self-class. We cannot enter to heaven. Ngayon, ang ganda ng mga revelation nito, no? Sigawan kayo, may bahay, may sasakyan, may promotion, may trabaho, may ano. Ayan ang kondisyon. Hello? Pag nasunod mo, di naman mahirap eh. Wala ka naman puhunan, sasunod ka lang. Hello? Pero mananawa ka naman sa blessing. Hallelujah. Pag nasunod mo yan, tawag dito. Sabi, mahirap. Hindi mahirap. Paniniwalaan mo lang. Tawag dito. Amen? Kaya nang maga may nagkwento doon sa church. No? Siya, unang attend. Attend pa lang, nabaptize sa Holy Spirit. Unbeliever pa siya. Hello? Tapos ng anniversary ng isang taon, lumapit doon siya sa akin, hindi ko naman alam, nakalimutan ko na yun. May sakit siya. Hindi niya sinabi sakit, pero kinakailan 12,000 dirhams para ma-opera. Ang tinuro mo lang sa akin, Bishop, ay magdeklara ka. Kasi may power yung bibig mo. Kaya, buhat na, wala siyang ginawa kundi, declare, I am healed, I am healed. The Lord healed me, I am healed. Ganun lang. Doktor, mismo yung doktor na mga wala, hindi siya na-opera. Kasi sabi niya, saan naman nakukuha ng 12,000 dirhams? Pero pwede ka palang pagalingin sa pananampalataya mo at sa pamagitan ng salita. I declare, I am healed, I am healed, I am healed. Tawag dito. Kaya kanina, lumapit ka dito, pero ramdaman ka. Tawag dito. Hello, I am healed. The Lord bless me. Amen? Naalala ko nung araw, doon kami sa Pilipinas, may naka-wheelchair, dumating. Meron dito ng goiter. Iba't ibang klase ng sakit. Tawag dito. Mga iba na. Mga hindi taga Muntalban pa. May pateros, may mandaluyong, meron tinatawag ditong taytay. Sabi ko, saan magaling ito? Sabi ko gano'n. Siguro nabalitaan nila. Ito narinig ko kay Lord. Lahat na may sakit tumayo. Pati naka-wheelchair tumayo. Wala na. Tawag dito, gano'n lang. Tawag dito. Gano'n lang. Hello? Noong nakila sa Virginia, sa US,
Itong man of God nito, binuksan na yung John chapter 6. Dami may saklay, may kaungaran lang. Let us open your book in John chapter 6. Wala pa siya binabasa ang chapter of verse. Yung mga tao tayuan. Masaklay tinapon. Nagtakbuhan. Tawag dito. Ganyan yung kinakanta natin kanina. Our God. Hello. Di ba kinakanta natin kanina? Our God. Ano ba yung kinakanta natin? Oh. How great is our God? Amen? Maraming manifestation si Lord kung makikinig ka lang. Tawag dito. Sipin mo, hindi pa nagbabasa. Ang dami na gumaling. Tawag dito. So, isipin mo yun, yung may goiter na yun. Doon ako nakakita sa Pilipinas na sumuka ng 2 tabo na napakabaho. Pagsuka niya, impis. Healed. Nung nasarat ko yun, sabi ko, patingin ka sa albularyo, sabi ko, matigas, in Jesus' name, be healed, in Jesus' name. Sumuka ng 2 tabo na napakabaho. Kasi spirit yan. Na healed. Amen? Yung naka-wheelchair. Sipin mo, lahat na may sakit, palapitin mo, patayin mo dito. Pati naka-wheelchair, tumayo. Ganon si dahil pakikinig ka lang kay Lord. Kasi, tinuruan tayo doon makinig, doon ka makakarasan supernatural kay Lord. Next slide, please. Many are faithful but not fruitful. Naku, tawag dito. God is looking for us not just to be faithful, but to be fruitful too. In tithing. You give your tithes and offering, but do not want to be fruitful, for God is your place of assignment. Ako po ay pastor, may mga pastor, tinawag kami ni Lord tayo para sa Kanya, pero assignment ko magturo. Kanya-kanya yan. Ikaw ay tinawag ni Lord, assignment mo kumanta. Assignment mo mag-asel. Assignment mo evangelism. Assignment yun. Tawag dito. Pero pagka tayo binibigyan Lord assignment, minsan, para mahirap. Hindi, ma-enjoy mo yan. Tawag dito. So, pwede ka nagtatides, pero hindi ka fruitful. But, wala ka nadadala. Ang tagal mo na sa church, tawag dito, bisita ka pa rin, nagayon. At wala kang ministry. Wala kang pakialam. Bakit? Nakakita ka ng permanent address. Kanina TNT, may permanent address. Tawag dito. So, magkaiba yung fruitful at saka yung faithful. Amen? Hindi lang faithful na help Lord, but also be fruitful. Yun ang sabi ng Bible, sabong mo makilalang aking alagad. Amen? Next slide, please. When the seraphim comes from the thrones of God, fires come. Ako, may apoy. Tawag dito. Lalanusin, ha? Next slide, please. Those who walk in the holiness of God will be sanctified, but the sinners will be judged and die. Hindi ko sinabi yun. Yun ang may sabi. Tawag dito. Ito naman yun, di ba? Lalo nun sa Old Testament. Tawag dito. No? Buti tayo, grace tayo eh. Kaya naabuso natin yung grace ni Lord. Tawag dito. Sasabihin natin, matagal pa naman si Lord. Tawag dito. Lalo na yung mga relation. Halimbawa, LGBT. Babae sa babae. Tawag dito. Parang nakaklib na siya. Klib. Nakadikit na. Tawag dito. Iyon ay ungodly. Hindi yung godly. Ang godly ay si Jonathan and David. Yung friends yun. Naomi and Ruth. Yun yun. Tawag dito. Pero kung ikaw, babae, babae ka, tapos babae pa rin, mali. Tawag dito. May judgment niya pag hindi natin at natolerate natin. Mali. Tawag dito. Next slide, please. Ezekiel 11. Ito si Peletia. Nagsasalita ng negative doon sa tinatawag dito ng mga nasa court ng ano. And he said to me, Son of man, these are the men who devise iniquity and give wicked counsel in the city. Ayan. Sabi ni Lord yung kay Ezekiel, therefore, prophesy against them, prophesy, Son of man. So, inutusan ni Lord si Ezekiel, doon sa mismong tinatawag dito, meeting place.
Next slide, please. Now it happened when I was prophesying that Pelatiah, the son of Benaiah, died. Then I fell on my face and cried with a loud voice and said, "Oh Lord God, will you make a complete end of the remnant of Israel?" Ano tinuturo dito? Huwag kang magsasalita ng negative. Hello? Pasalamat ka, nasa grace tayo ni Lord. Noon, panahon na yon, may nagsalita, binabato. Di ba, pag nagkasala sa Old Testament, binabato. Ngayon, grace nga tayo ni Lord, tawag dito. Paano kung tinatawag dito, napuno si Lord? Alisin ka lang, okay na, alisin ka. Pero paano kung hindi ka na makita? Hello? Ito po nangyari ito sa Pilipinas. Hindi ko naman sabihin sa St. Charles kung saan. Naging guest ako doon. Sa paging guest, sabi ko sa pastor, pwede bang lahat ng intercessor dali mo sa harapan at pray ko lang. So, pinag-pray sa dawa. Hanggang 10 intercessor yun eh. Pagdating sa dulo, umatras ako. Sabi ko, sino yun? Inang treasurer namin. Treasurer ninyo? Sabi ko, bakit to? Wala na kayong pera sa bangko, kinuha niyan. Hindi pwede yun. 3 pumipirma eh. Sino nagpapasok? Siya ho. Mister ka, ala ka ng pera. Paano ko nalaman yun? Hindi ko alam yun. Sinabi ng Diyos sa akin. Hello? Pwede ba magkamali ng Holy Spirit? Hindi. Sabi dito. Nag-imbestiga sila. Yung amount na dapat ay 5,000 remaining. 3,000 na lang. Nagbiro pa siya. Pambihira, nagtira pa. Tawag dito. Di pa inubos. Kulang-kulang 700,000. Tumakbo. Umalis. Sabi niya, bebenta niya bahay niya para makabayad. So, wala. Ngayon, nagkita kami nung pastora. Kumusta siya ngayon? Patay na po. Dito. Hindi ko alam kung nakatawad ng hingi sa Diyos yun. Dito. Pinakiraman yung hindi kanya. Hello? Di ba siya nangyari sa pira? Hello? Saan sila nadali? Sa pera. No. Nagsinungaling tao dito. Nangako sila ibibigay. Pero nung bibigay na, nagka-interest na. Hindi. Doon pa lang, patay na. Sabi ko nga, bakit? Nagkasala sa Holy Spirit. Maselan. Tawag dito. Pero sumusunod ka, blessing. Next slide, please. Purging and refining to enter into the presence of God. Paano yun? Luke 3:16-17. John answered, saying to all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loosen. He will baptize you with the fire, the Holy Spirit and fire, with winnowing pan in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. May electric pan ba kayo dito? Wala ano? Electric pan. Hindi. Kung meron i-demonstrate. Saan? Ito pala eh. Kayo talaga, tinatanong ko kayo eh. Tinuturo niyo sa taas. Ilagay mo sa tres. Tingnan mo, sabi nito, I indeed baptize you with water, but one is mightier than is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing pan in his hand. Pinakamalakas ba yan? Kung lalakas pa ito, nung kayo nasa Canada, isang pastor nag-testify sa Toronto Airport. Sabi niya, nagwo-worship sila, nakarig silang ugong na aeroplano. Ugong. Lahat sila nasubasob doon sa church. Nag-iyakan sila. Wala naman aeroplano dumaan. Holy Spirit. Ganong katindi pala yan.
Tawag dito. Ako po, nang nabaptize ako ng Holy Spirit, 2 pa ako taas. Yung lahat ng silya, ano yan, tawag dito? Ano ba sabi yun? Napalis lahat yun. Kasi sineminar kami dyan, seminar kami. Ako lang mag-isa doon sa ano. Doon sila, pero ako lang mag-isa dito. Madami silya. Lord, ako din, sabi ko. Ako din, another kulan, lalabasin ko ba na sandre? Yun. Pero kita-kita ko yung pa ako. Taas. Tapos lahat ng silya, magis. Tawag dito. Wala pa itong sinabi. Ugo nga na aeroplano, dumating, akala na aeroplano eh. Ganun pala katindi yung Holy Spirit, yung baptism talaga. Kung, nakita nyo, nanghina kayo, di ba? Yung mga ano, ba't ako nanghina? Tawag dito, bakit ako? Hello? Pero masarap. Amen? Nakita niyo si Elliot, yung British, ano sabi niya? Hindi ko mapigil, sabi niya, nabubulol ako. Tawag dito. Kaya ng umaga, kausap na naman ako. Nagkaintindihan kami, sa spirit ko lang kinukuha yung sinasabi niya. Kwento na kwento. Okay. Pero na-bless. Can you pray for me? Sabi niya, can you pray my business? Yes. Sabi ko, what kind of business? Sabi sa kanya. Sabi niya, ganito, ganyan. O, sige, okay. Sabi dito. Straight English nga eh. Pero kasi mabilis na magsalita, kailangan pakinggan kasi British sa accent eh. Tawag dito eh. Pero hindi niya lang, kinukuha sa spirit yun. Next slide, please. Divine alignment. Ayan, the day of the Lord. Yung pintuan, kaya yan may na line, ginamitan niya ng, tinatawag ditong, ano ba tawag dito sa ito? Plumb line. No? Ginamitan niya. Kasi kung hindi, papaliwak yan, liliko yan. Dapat ganun do tayo. Inaayos na yung buhay natin, paayos natin. Next slide, please. Thus he saw me, behold, the Lord stood on a wall made with a plumb line, with a plumb line in his hand. And the Lord said to me, Amos, what do you see? And I said, a plumb line. Then the Lord said, behold, I am setting a plumb line in the midst of my people, Israel. I will not pass by them anymore. Yung hamba, kapag hindi ginamitan niya ng plumb line, hindi ko. Amen? Kung makapagsasalita lang yung kahoy, ano ba, kinakatam yan, di ba? Bakit mo ko kinakatam? Ang sakit. Kung makapagsasalita, para sa kanyang kaayusan. Yung damit natin suot na yan, kung makapagsasalita yan, bakit mo ko ginugupit? Pag ginupit, bakit mo ko tinatahi? Di ba? Kung makapagsasalita, ganun tayo. Kasi tayo ma-reasoning. Pag inaayos tayo ni Lord, nagreklamo tayo. Mahirap, nakakapagod, tawag dito, boring, tawag dito. Magpe-pray ka lang, boring pa, tawag dito. No? Ganun tayo, may reasoning tayo. At ang katiwilan ng tao, ganito. Pag gusto may paraan. Pag ayaw may dahilan. Tawag dito. Ito po sa kay Lord. Hindi pa ako na-late sa gawain. Kasi mahal ko yung gawain eh. Mahal mo yung Diyos. No kayo nagtatrabaho, laborer ako eh. Lagi akong late. Walang bonus, walang increase, walang promotion. Bakit? Lagi late. Nung na-born again ako, ayoko na. Bakit dito? Sabi ng Bible, 1 Chronicles 69, ang mata ng Diyos nakatingin sa ibabaw ng lupa. Minamasdan ang bawat lakad ng taong tapat sa Kanya. Sa oras pa na makita tayo ng tapat sa Kanya. May isang propeta. Ang service na alas 8. Kung dumating siya, alas 9. Isang araw, pagdating niya, nakita si Lord, nakaupo sa harapan. Lord, ano po ginagawa mo dito? Yan, tanong niya. Ang sabi lang ng ganito, anong oras ng service niyo? Buhat noon. Naging alas 8 ng service nila. Kasi kinakanan si Lord pa magpakita. Baka makita mo si Lord. Dito. Katulad yung may kausap ako na isang leader, sabi niya, Lord, kausapin mo naman ako. Kahit isang madaling araw lang. Ayan. Yung pinapray niya bago matulog. Nung madaling araw,
Ginisang si Lord. Nagtalak po siya ngayon, ano? Salamahandara, kundamahandara mo. Panginoon, sinahal po ba yan? Ikaw po ba yan? Sino pa ba ito, Panginoon? Hindi sanay. Humiling, isang M na naborn again sa Singapore. Lord, magpakita ka po ng angel. Gusto kong makita talaga may angel. Sa prayer niya, may yabag na dumarating, yabag. In Jesus' name, Satan, I rebuke you. Wala na yung yabag. Nagsumundo sa propeta. Sabi niya, sabihin mo naman kay Lord, huwag ko takutin. Sabi dito, wala ako kasama sa bahay, takot ako, may yabag. Ito naman propeta, nagtanong kay Lord, Lord, huwag nang takutin bago lang po siya. Humiling siya ng angel na makakita. Nagpadala ako, nirebuke niya. Ay, ikaw pala yung Lord, sabi nga nun. Tayo ba ka-inosentihan natin, ano? Tawag ito. Humihiling ka, pagkatapos, nung pinatulang ka, natakot, tumakbo, tawag dito. Ano ginawa mo? Nagtakbo ako, sabi niya. Sabi ko, normal lang yun. Sabi ganon. Kasi, bago ka lang sa Panginoon nakadinig. Naranasan yun? Oo naman. Sabi ko, nung bago ako, may nagsasalita dito. Akala ko may tao. May tao rito sa katawan ko. Hindi ko alam may Holy Spirit pala yun eh. Kasi bago lang ako kay Lord. Narinig ko, may nagsasalita. Tawag dito. Sa takot ko, Lord, sino ito? Hindi ko alam eh. Kasi akala ko, tatawag dito, may nakatira. Kaya sabi ko, may nakatira sa akin. Akala ko nasaliban na ako eh. Tawag dito. Sabi nila, pumunta ka sa kapatid mo, kay Pastor Eva, yung kapaliwanag sa'yo. Pinaliwanag sa akin. Doon ko naintindihan. The still small voice, the Holy Spirit, the inner voice of the Holy Spirit, nagsasalita. Meron kayo nito. Amen? Next slide, please. Philippians 1:10. That you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. Yan ang plano sa atin, Lord. Magamit tayo ni Lord for His glory. Amen? Next slide, please. Holding fast the word of life so that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain or labor in vain. Kung naintindihan niyo yung kanta kanina, yung huli, tawag dito. And when He appeared, ako nung inaano ko, miyak ako, Lord. Sabi ko, Lord, makasama mo kami. Tawag dito. Nung araw po, dahil lagi ko kinakausap ni Lord, pumunta ka sa Malolos, may kukwento yung kapatid mo sa'yo. Ikaw na naman kwento, Lord, pareho wala naman yun eh. Paano malaman ginagamit ko kayo, hindi ka susunod sa akin? Ay, sige. Wala naman ako sasakyan, mainit. Doon sa sasakyan, tawag dito, nasakay ako sa Baliwag, pupunta Malolos. Hindi pa aircon yun, tawag dito. Masakit ang balakang ko nung paronan eh, kasi opera na ako, di ako nagpa-opera, pinagalan ko ng Lord. Naupo ko sa bus ngayon, nauna ako doon sa meron tumapatay sa akin. Ako, Panginoon ko, sabi ko, nakumbig ako. Ganito, Lord, hati muna kami. Doon sa version, siya naman, di ako muna inuupo. Sumagot ang Diyos sa akin. Kung bigyan kita ng kalahating blessing, payag ka. Naalala ko yung pita. Yung kotse, bumagsak, kalahati na lang. Yung tayo ka, Mrs., upo kayo. Nung pagdating ko doon kay Pastor Eva, sabi niya ganito, ay, meron akong kwento sa'yo. Ano yun? Galing ako sa heaven kahapon. Pero yun sinabi ko kay Lord, Lord, ikaw kwento niya heaven. Sa isip ko lang, ha? Ano nangyari? Tatamburin ako. Lord, kung may nakitang kaluguran sa akin, pwede ko makita yung heaven na yan? Kitang-kita niya yung angel dala-dala siya, yung katawan niya naiwan. Oh. Eto, excited ako eh. Nakita mo si Lord. Nakita si Lord. Kami na, mamaya na. Dila ako sa paradise. Ibon, mga isda, hayop, nando doon. Garden, sabi niya. Nakita mo ba si Lord? Mamaya na yun. Dila ako doon sa pangalawang heaven. Yung mga ginto. May third heaven kasi. Ito. Liwanag, sabi niya. Ako excited. Nakita mo ba si Lord? Tapos, dahil sa pinakamataas, ito na rin yung tinig. Eva, ano nakita mo sa ibabaw ng langit na pwede mo palit sa ibabaw ng lupa? Lord, wala po. Huwag mo na ibalik, dito lang ako. Wala ka pa nagagawa, bumaba ka. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko nakita si Lord. Boses lang. Lang dito. No? Pero sabi niya, pinakita sa akin, Lord, yung mga kamag-anak natin ligtas na. Eva, tira mo yung mga kamag-anak mo ligtas ng mga nakaputi na.
Sabi ng mga ng mga member ng church, nakita niyo ba kami doon? Sabi ni Pastor ba, nakita kita, nandun ka na. Tawag dito. Future. Tawag dito. Kaya naging motto namin, wala pa tayong nagagawa. Kahit tayo gumawa, wala pa tayong nagagawa. Amen? Kasi iba, Lord, kunin mo na ako. Kunin mo na. Wala ka pag ginagawa, kapakuha ka na. Kasarap dito, kingdom na ba nandito eh. Tawag dito. Next slide, please. Seek His first, His righteousness. Alam niyo to, but seek first His kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added to you. Ito ang problema ng tao. Binasa yung here yung 34, tinuro ko sa isang seminar to eh. Kilala ba niyo si Tom? Sabi ko sa kanila. Ano naman Tom yung sinasabi mo? Sabi sa gano'n. Hindi niyo kilala si Tom? Sabi ko. Therefore, do not worry about tomorrow. Sabi sa kanila. For tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the days of trouble. Sipin mo may word si Lord. Huwag tayo mag-alala sa bukas. Nag-aalala kayo. Hello? Bibigyan kayo ng mga salimbawa na para kayo magkakaroon ng peace. Noong araw, pag Biyernes, may revival kami sa church. Sino rito ay walang pambili ng bigas bukas? Walang pang grocery? Ganun ako magsalita. Ganun ako magamon. Taas ang kamay. Itataas. Mag-worship tayo ngayon. Unang makita mo mukha, nadoon yung grocery mo. Ganun ako magsalita sa kanila eh. Tag dito. Nag-worship na kami. Totoo kaya, Lord Diyos, sabi na isa, nakakita ngayon, kumarin niyang unbeliever. Unbeliever to Lord, sabi niya. Usapan ko nung makita mo mukha eh. Tawag dito. No? Noong umaga na, nahihasang dumaan doon. Kasi, baka mapahiya ako, Lord, sabi niya. Kailangan niya dumaan doon kasi yung pamangkin niya, kailangan doon mahatid niya. Tawag dito. Nung dumadaan na siya, nakita niya yung kumari. Mare, kayo na pa kita hinihintay. Nag-grocery ko, kasama kita pinag-grocery. Totoo pala, sure. Sabi niya. Hello, isang mukha lang. Tawag dito. Lahat ng problema mo, isang isda lang yan. Ano ang problema mo? Isang isda lang yan. Tawag dito. Kilala niyo si Susan sa Amerika, si Pastor Susan, ay sa Canada. Mapunta ako Italy noon. Tumawag, Kuya, meron akong sasabihin sa iyo. Bakit? Sabi gano'n, bibili ako ng mansion. Ano ka, para kang bibili ng ano? Na-prophesy, hindi, investment. Baka malit ako sa aeroplano, sabi ko sa kanya. Papunta ako airport. Tawagan mo ako, miss call mo ako pagdating ko sa Italy. After 2 days, nag-miss call. Usap, anong problema mo? Kailangan ko ng $185,000 Canadian dollar. Pan-down doon sa mansion na kukunin niya. Sabi ko, si Blanyan, sabi ko, magpe-pray tayo dalawa ha. Magtatangs tayo sa telepono. Unang makita mong mukha, nandun yung pera mo. Yun ang isda mo. Pero magsalita sa tao eh. Dito. Nagtangs kami. Sabi, stop. May nakita ka? Oo, kuya eh. Puntahan mo. O bakit? Pilipino eh. Bakit kung Pilipino? Usapan lang, unang isda makita mo. Tao. May pera kaya yun? Ayun. Subukan mo. Kung nakita niyo Toronto, na Torre, revolving restaurant, nakakain na ako doon, to God be the glory. Manager yung Pilipino doon. Nung piniliwanag niya, binigay siya ng $185 Canadian dollar. Sipin mo, minemenos natin ng Pilipino. Hello, yung pala may pera. Ang giniginaw na kayo. Sorry. Si Pastor Jomer, sabi niya sa akin, Bishop, di ko maintindihan, isda sinasabi mo. Tao yun, sabi ko sa kanya. Paano yun? Naintindihan niya na ngayon. Kasi meron silang tahian na contact nila yung KFC. Lahat ng KFC bag sila gumagawa. Kung Bishop, yung pala ibig sabihin, isang isda lang pala talaga. Kung tayo, magiging sensitive lang tayo. Kung marunong ka yung problema mo, isang isda lang yan. Dito. Isda, tao yun. Dito. Di ba sabi ni Lord, Peter, pupunta ka sa lawa. Unang isda, makita mo, buka mo bibig, yung bayad natin tax. Ako, inang revelation sa akin ni Lord. Dito.
So therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about all things. Eh, natin ginagamitan natin ng ganito eh. Gamitan mo ng worship. At pag nakakita ka, nagsalita si Lord sa iyo, tawag dito, kahit kuripot, sinabi sa akin minsan ng Lord yan eh, nung papagawa kami ng building, kahit kuripot, hihipuin ko sa iyo. Kahit maramot. Si Lord lang yun, tawag dito. Lumalapit pa nga eh. Meron kami, di pa lapit na kayo sa church, yung katapat yun, taga-US yun. Lumapit sa akin, tawag dito. Nagpapagawa pala kayo ng building ah. Ba't di ka lumalapit? Ayoko humingi na sa tao. Hindi, magbibigay ako. Tawag dito, hindi ka nanghihingi, nagbigay. Tawag dito. Next slide please. 2 Timothy 3:1-5. Basa! Perilous time will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power. And from such people, turn away. Sa last day, nito, malalaman mo sino kaibigan mo. Sino yung kasama mo, at sino mag-iwan sa'yo. At sino magsasalita ng hindi maganda. Nasa Bible yan, tawag dito. In the last days. Amen? Next slide, please. Judgment begin in the house of the Lord. Paano yun? God will judge uncleanness in the church. People who are living in lies, speak negative, giving false accusation, false truth against the brethren. Believers, workers in the church who lives in hypocrisy, that desecrate the temple of God will be removed and judged by God. Hindi nagbibiro si Lord. Hello? Next slide, please. Any hidden sin, fornication, sexual immorality, such as same-sex relationship, gay lifestyle, adultery, God will judge put them and put them away. Bahala Diyos sa lahat ng tao. Galit ang Diyos sa kasalanan dito sa tao. Yung ginagawa ng tao. Tawag dito. Pero mahal niya yan. Lahat. God is not respecter of person sa salvation. Pero pagdating sa paglingkod, may favor. Nasa Bible ba yun? Si Joseph, nakakulong na, mabaso. Favor pa rin. Ang tawag doon, favorito. Ano? Bakit natin yung mga pastor, di pare-pareho ng congregation, may malaki, may maliit? Doon sa kakayanan, binigay kay Lord, mas malaki, responsibility mo yun. Amen? Ba't gusto mo ng malaki, di mo na magkampanan? Hindi doon ka lang sa pinagagawa ni Lord sa'yo, masaya ka pa. Amen? Malaki at maliit, pareho lang kay Lord yun. Next slide, please. Revelation 21:11. He who unjust, let him be unjust still. He who filthy, let him be filthy still. Who is right, baging tinatawag dito, magpakatino ka. Hello? Yung di matuwid, di magpapakatuwid, yung marumi, magpapakarumi, at yung matuwid, magpakatuwid na lang. Tawag dito. Mamimili ka lang ngayon. Next slide, please. Matatapos na tayo dito. Ayan, conclusion na. Do not neglect His warning and reminders to us, flee away in all wickedness, persevere, and do not compromise. Be faithful to the end. God will test you, our faith. Testing natin. If we are strong, God will allow the devil to test us and see if our him or to devil. Who are belong you? Sabi dito, who are you belong to? Kita niyo nung tinesting si Job. Inalo ni Lord yun. Kasi dinisplay ni Lord si Job. Si Job, walang malay. Ano sabi ni Lord kay Satan? Nakita mo ba yung lingkod ko? Walang sakdal. Tao dito. Doon sa panahon na yon, ano sabi ni Satan? Kaya mo nang pinagpala. Subukan mong tanggalin yung bakod sa kanya. Ano sabi ni Lord? Sige. Gawin mo lahat. Huwag mo lang kukunin ng buhay. Hindi ganun kadali yun. Pati asawa niya, kaso mo na ang Diyos mo. Sabi niya, doon sa Job 2:9. Sabi niya, lumabas akong hubad, babalik ako hubad, sabi ni Job. Hindi lang
kabuhayan, hindi lang bahay, kundi pati ba anak. Hello? Pero pagdating sa Job 42, tawag dito, yung kanyang tinatawag ditong limandaan tinatawag ditong asno, ginawa 1,000 ni Lord yun. Dinobli lahat ni Lord, binalik yung tinatawag ditong hindi na asawa, iba na, plus yung mga anak, bago na rin. Bakit inaalon ng Diyos sa atin yung mga problema sa buhay natin? Bakit inaalon sa atin na Lord magkaroon tayo ng problem, tawag dito? Persecution, trial sa buhay natin. Ano yung sagot? Para maging tayo overcomers. Hindi ka papahintutan para maging talunan. Inaalon ng Diyos siya para malaman mo niya kung ikaw ay overcomers. Maraming tukso, maraming temptation, maraming trials, persecution. Tawag dito. Pero ang lamang ka pag nakakadidig ka, sasabihin ko sa iyo, lamang ka pag nakakita ka. Kasi di mo papatulan yung manadidinig mo. Kasi may word ka kay Lord. Hindi ka lalaban, tinatawag dito. Hindi ka mag-against sa kanila. Maawa ka pa. Habang madadama mo sa kanila, bakit nakakadinig ka, sila hindi? Ako, sinasabi ko sa miss ko, huwag kang gaganti. Baka makita mo gumanti sila, di mo kaya doon sa mga tao. Nagsasalita, di maganda sa atin. Pabayaan mo sila, sabi ko sa kanya. Nakakalungkot. Marami nagsalita sa amin. Wala na, patay na. Iba mga nagkasakit. Dito. Pero salamat sa Panginoon. Buhay pa kami. Buhay pa tayo. Kaya ako narito ngayon, may purpose pa si Lord. Ito ay warning. Warning na, minsan, nakakalimutan tayo, sabihin masarap eh. Ano, masarap yung sigarilyo. Masarap yung alak. Masarap yung masarap. Si Doc Arnold, hindi pa kilala si Doc Arnold. Si Doc Arnold, nung tinuro ko yung, alam niya yung crown, scepter, tsaka siya ginawa kong Adan. Nilagay ko sa kanya corona, nilagay ko ng robe, tsaka hindi niya maintindihan. Umiinom siya, naninigarilyo siya. Pero pagkalagay ng crown at ng robe, yung scepter, mula noon, hindi na siya naninigarilyo. Hindi na siya uminom. Nawala na lasa. Sabi niya, anointing yun, sabi ko sa kanya. Mahal ka ng Diyos. Dahil si doktor, sabi ko, marunong ka. Unless ibaba mo, aral mo, hindi mo maintindihan to. So ngayon, ginagamit ni Lord. Sabi dito, nagpa-prophesy pa. Amen? So, who are you belong to? Sabi dito. Sabi ni Lord sa atin, kayo ka ba? Kay Lord ka ba o sa kaaway? Sabi dito. Next slide, please. To God be the glory. Bitin? Kung marunong kang humigop, nasigot mo na lahat yan. Yaman mo yung bitin. Mas maganda yung bitin. Sa first week of July, visitation. Dahil nag-warning si Lord, may visitation. May visitation si Lord. Whether yung visitation na yan is blessing or judgment. Amen? Kaya may word na si Lord sa inyo. Paano nyo kukunin to? Paano mangyayari sa inyo? Paano nyo embrace to? Ayan, tag dito. May visitation. Amen? May visitation na kayo tag dito. No? Ngayon, may warning land. Panginoon, salamat po. Lord, maging na mga sa online, nanonood, Panginoon. Salamat sa paghipo mo sa amin. Salamat sa pagtuturo mo po sa amin. Hindi po kami nakatingin sa blessing, Panginoon, pero gusto mo kami pagpalain. Hindi po kami nakatingin sa mga gifts, O God, pero gusto mo kami magamit. Pero higit, Panginoon, yung kaluwalhatian, ang maranas namin, Panginoon. Sapagkat sapat na po sa amin, dito, na ikaw'y maranasan po namin. At kung kami pa kayo nakakaranas, pero kami kwento. Meron kami sasabihin sa tao na ikaw, Panginoon, buhay sa ayong buhay. Panginoon, patuloy, Lord, ang grace ng ito, Panginoon. Patuloy ang pag-iingat, pagpapala, Panginoon, at katulad ng Panginoon, yung healing, yung provision, and protection be upon them. In Jesus' name I pray by faith. Shalom. Shalom. Amen.
Amen. Praise God. Amen.